This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanang kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. What if nasa iyo ang kwintas ng aswang at ang kapangyarihan nito? Itatago mo pa rin ba kahit may kapalit? Kung maaalala niyo sa part 1 ng ating storya, dismayadong-dismayado si PO2 Zia Nicole Evidente sa justice system ng ating bansa. Pulis na nga siya, pero hindi pa rin niya makuha ang hustisya sa pagkamatay ng tatay niya. Dahil daw ang hustisya sa ating bansa ay nakukuha lang kapag viral ang videos at pagmayaman ka. Sinubukan niya din lumapit sa vigilante na tinatawag na kamay ng Diyos. Ngunit maraming humihingi ng tulong dito, kaya inabot ng 1 taon bago siya masagot nito. Natuwa naman si PO2 Zia nang dinalaw siya ng vigilante para kumuha ng detalye sa kaso niya. Binalaan din siya nito na mag-ingat dahil pag sinimulan niya ang investigasyon, tiyak, mapupunta sa peligro ang kanyang pamilya. Ilang araw din ang lumipas pero wala pa siyang balita sa kaso ng tatay niya mula sa kamay ng Diyos. Pero isang araw, may isang misteryosong babae na lumapit sa kanya at sinabing alam daw niya ang tunay na detalye sa kaso ng tatay niya at bibigyan pa raw siya nito ng paraan para gumante. Gamit ang kwintas ng aswang. Nagulat naman si Zia sa mga revelasyong ito. Tanong niya sa misteryosong babae, "Ano po ang nangyari sa aking tatay? Huwag kang mabibigla sa aking kwento, Zia, ha?" "Sige po. Iniisip mo siguro na isang bayani ang papa mo. Ginawa niya ang lahat para lang maging payapa ang Maynila. Ang hindi mo alam, ginawa ito ng papa mo para sa inyo, para sa pamilya niya." "Ano pong ibig sabihin niyo? Paanong para sa amin?" Hindi niya ito ginawa ng kusa o sa pagmamahal sa bayan. Siguro partly dahil mabuti siyang pulis. Pero ang totoo na blackmail siya. Hindi mo ba alam ang tatay mo ay parte ng DDS? Blackmail? DDS? As in Davao Death Squad? Oo, ang grupo na ito ay parang kathang-isip lamang para sa mga tao. Pero ang totoo niyan, pangit mang isiping parte ang tatay mo ng DDS lalo na noong 1990s. Hindi naman masama ang DDS. Actually, marami nga silang nagawang mabuti para puksain ang mga kriminal. Pero alam naman natin na may iilan na korap dyan. Sa dami na kasaling militar at pulis, meron talagang masamang damo. Pero ang tatay mo ay hindi ganon. Pero isa siya sa pinakamagaling na vigilante ng DDS. At noong 2019, noong drug war, syempre, kinailangan na naman ng DDS. Pero ang papa mo ay pa-retire na. Alam mo ba yon? Hindi ko po alam. Wala naman siyang nabanggit o nasabi sa amin. Pwede kong tanungin si mama. Pero kala ko gusto niya pa talagang magserbisyo, kaya sumama siya sa drug war. Magaling magtago ang papa mo, Zia. Pero gusto niya talaga na umuwi na kayo sa probinsya at mamuhay sa bukid sa retirement niya.
Ngunit isa sa mga masamang damo ng DDS na si General Benedict Darang ay kinausap ang tatay mo at blinakmail niya ito. Kung hindi daw siya tutulong sa drug war, sisiguraduhin daw nito na papatayin kayong lahat. Natakot naman si papa mo. Alam niya ang galawan ng DDS at kahit may mga pulis siya sa command niya, wala itong laban sa mga bata ni General Darang. Pero kung ganun nga po, bakit siya pinasalvage? Ginawa naman niya ang lahat para sa drug war. Sinunod naman niya ang gusto ng punyetang general na yan. Bakit kailangan pa siyang patayin? Tama ka, Zia. Bakit? Mautak ang mga hayop na ito. Hindi mo ba naisip na baka gustong gumanti ng papa mo nung patapos ng drug war? Siyempre, uunahan na siya ng hayop na to. Kaya siya pinasalvage. Hindi ko na napigilan at umiyak na ako. Hindi ko maisip na may ganito palang mga tao. Sobrang brutal at walang puso. Mga demonyo sila! Ngayon, hindi ka na magtataka bakit hindi umuusad ang kaso mo. Dahil may humaharang talaga sa itaas. Hindi ganun katapang ang mga pulis na tumira sa tatay mo na magpakita sa video kung walang backer na makapangyarihan. Patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Kumuha naman ng tissue ang babae at binigay sa akin. Inabot niya din ng isang papel. Salamat po. Ano po ito? Yan ang listahan ng mga pulis na pumatay sa tatay mo. SPO4 Elvin Ancheta, SPO2 Ben Mata, SPO2 Alan Domingo. Ang dami nila. 6 na pulis ang nasa checkpoint nung gabing yon. At sinama ko rin ang 2 pulis na humaharang sa kaso mo. Mga tauhan lahat yan ni General Darang. Bali siyam silang lahat. Siyam din silang dapat na mapatay mo. Ha? Paano niyo po nalaman na gusto ko silang patayin? At paano niyo din nalaman ang lahat ng ito? Sabi ko nga sa'yo, ako ang tumutulong sa mga hindi nasasagot ng kamay ng Diyos. Magaling din akong investigador. God bless you po. Isa po kayong anghel. Ano po pala ang pangalan nyo? Hindi na mahalaga yon, Zia. Mas gusto kong hindi nasabihin ang pangalan ko kung okay lang sa'yo. Okay lang po. Malaking tulong na ang binigay niyong katotohanan sa kaso ko. Pero isa lang po akong baguhang pulis. Paano ko makakaganti? Gusto ko silang patayin kasi alam kong hindi sila makakasuhan. Pero paano ko gagawin yon? Diyan kami nagkakaiba ng kamay ng Diyos, Zia. Kilala mo naman ang modus niya. Siya ang gumaganti para sa'yo. Pero kadalasan, hindi ito kamatayan. Dahil naniniwala siyang lahat ng tao ay deserve ng kapatawaran ni Kristo. Yun nga lang, kahit pinatawad ka, lulumpuhin ka niya. Pero buhay ka pa rin. Ang tanging namamatay lang ay ang mga hindi repentant sa kanilang kasalanan. Pues ako, ang bibigay ko sa iyo ay hindi lang katotohanan, kundi ang pagkakataon din na gumanti. At ikaw mismo ang gaganti. Paano po yun? Nilabas ng babae ang isang kwintas sa kanyang bag. Kakaiba ang itsura nito. Nakakatakot at tila may mga buto ng iba't ibang hayop. Inabot niya ito sa aking kamay at sinabing, ito ang iyong ganti, ang kwintas ng aswang. Aswang? Nagjo-joke po ba kayo? Sa probinsya ko lang naririnig ang mga aswang. Wala pong ganun sa Maynila. Mukha ba akong nagjo-joke, PO2? Parang naasar ang misteryosong babae sa sinabi ko. Seryoso talaga siya. Totoo kaya ang kwintas ito ng aswang? Sige po. Sabihin nating totoo ang kwintas na ito. Ano po ang magagawa nito? Lumapit ang babae sa akin at sinabing, tandaan mo, Zia, ang aking sasabihin. Ang kwintas na ito, kapag sinuot mo,
ay magiging aswang ka for 66 seconds. Makukuha mo ang lakas nila. Kaya mong katayin ang kahit sino mang tao gamit ang iyong kamay. Kaya mo ring mag-ibang anyo, maging baboy ramo, aso, kahit anong maisip mo. Kaya mo ring tumalo ng mataas. Minsan, pwede ka ring magkaroon ng pakpak ng paniki. Kayang-kaya mong patayin ang siyam na yan gamit ang kwintas na ito. Pero tandaan mo, dapat mong tanggalin ang kwintas matapos ang 66 seconds. Dahil pag lumagpas ka rito, sasapian ka na ng kwintas at magiging aswang ka na panghabang buhay. Hindi ka na magiging tao pang muli kahit tanggalin mo pa ang kwintas. 66 seconds, Zia. Tandaan mo, that's all you got. Copy po. Tatandaan ko. Bali, isang beses ko lang siya pwedeng gamitin? Oo, tama. Dahil pag sinuot mo siyang muli, magiging aswang ka ng tuluyan. Isang beses lang talaga. Sige po. Bali, dapat may plano ko para matipon sila sa isang lugar. Para doon ko sila tatapusin ng sabay-sabay. Galing mo, PO2. Tama yan. Magandang plano yan. Alagaan mo ang kwintas, ha? Maraming salamat po uli, ate. Wala po ba kayong gustong kapalit sa tulong na ginawa niyo sa akin? Sobra-sobra ang ginawa niyo para sa akin. Binigay niyo ang katotohanan at pag-asang makapaghiganti ako. Walang anuman, Zia. Gusto ko lang talagang makatulong. Isang bagay lang ang hinihiling ko. Matapos mong gamitin ang kwintas ng aswang, ibalik mo lang ito sa akin. Siyempre naman po. Paano ko pala isasauli ito sa inyo? Dadaanan ko na lang kapag natapos ka na. Huwag kang mag-alala. Malalaman ko pag tapos ka na. Sige po. Paalam, Zia, at mag-ingat ka. Tiwala naman ako sa kapangyarihan ng kwintas. Pero siyam pa rin ang kalaban mo. At mga batikang killers ang DDS. Nagpasalamat ako uli sa babae at umalis na ito. Grabe, hindi ko inakalang magiging ganito ang umaga ko. Ang kamay ng Diyos lang ang inaantay ko. Pero mas higit pa ang sumagot sa aking dasal. Matagal ko ring tinitigan ang kwintas ng aswang. Totoo ba talaga ito? Pero mahiwaga ang tulong ng babaeng iyon. Naniniwala akong totoo ito. Pero papaano kung hindi? At kapag hinarap ko ang siyam na pulis, tiyak patay ako. Pero bahala na. Kaya ni-research ko kagad sa PNP database ang mga taong ito kasama na si General Darang, ang mastermind sa pagpatay kay Papa. Nakuha ko ang contact number nila. Madali lang gumawa ng patibong sa kanila. Tinext ko lang silang lahat ng isang mensahe. Sulat ko, may babaliktad sa ating grupo at gustong lumapit sa media at humingi ng proteksyon sa Senado. Pumunta kayo sa basketball court sa Barangay 169. Hating gabi bukas. Kung hindi daw kayo pupunta, babaliktad talaga siya. Yan lang ang tinext ko. Pero sure ako, ayaw ng mga sindikato sa mga taksil. Parang dagayan sa kanilang paningin at gusto nilang patayin. Nobody likes a rat, sa English, ika nga. Kinabukasan, sa basketball court ng Barangay 169, walang tao, madilim, at isa-isa silang nagsidatingan. At syempre, huling dumating si General Darang at may kasama pang 3 bodyguards na pulis. Putya, 12 na pala sila. Kakayanin ko ba ito? Nakatago lang ako sa dilim at nanginginig ang kamay ko habang hawak ang kwintas ng aswang. Kahit kabado, it's now or never. Ipaghihiganti kita, Papa. Huwag kang mag-alala. Lumakad na ako papuntang court at naririnig ko silang nag-uusap. What is the meaning of this, men? May chuchu daw sa atin. Kapal ng mukha nitong taksil na to. Alam nyo bang kahit sa Senado, kayang-kaya natin siyang patayin? Bago pa siya pumunta sa Senate or Press, itutumba natin ang putang inang yan. Taba kayo, sir. Bobo ang putang inang to. Teka, sino ang babaeng yan? Hoy, PO2,
Sino ka? Hello, General Darang. Hindi mo ba ako nakikilala? Sige, titigan mo ang mukha ko. Sinong kamukha ko? Aba, bastos din ang punyetang ito ah. Tsak, wala ka na sa serbisyo bukas. Teka, parang may kamukha ka nga ah. Kamukha ko kasi ang pinatay nyo. Oo nga pala, kamukha mo ang papa mo. Ikaw nga ata si Zia? Evidente. Paano mo nalamang pinatay namin ang tatay mo? Ikaw ba ang nag-text sa amin? Oo, ako nga. Tandaan nyo ang mukha ko at ng tatay ko. Pinatay nyo siya nang walang kalaban-laban. At yan din ang gagawin ko sa inyo. At ito na ang huling mukha na makikita nyo. Bumunot na sila ng baril at tinutok sa akin. Pero wala akong takot. Nawala na ang kaba ko. Tiwala lang ako sa kwintas ng aswang at ang kapangyarihan niya. Ha! Wala kang ang baril, Iha. Paano mo kami tatapusin? Kwintas lang ang kailangan ko. Nagtawanan sila. Akala nila nakikipagbiruan ako sa kanila. Sinet ko ang timer ko to 65 seconds at sinuot ko ng kwintas. Putang ina! Ano yan? Aswang? Yan ang huling salita na lumabas sa bibig ni General Darang. Kinatay ko siya na parang baboy at tinadtad ng kalmot. Halos hindi ko na maramdaman ang mga tama ng baril nila. Totoo talaga ang kwintas ng aswang. At 30 seconds lang ang inabot. Napatay ko ang 12 pulis. Aakalain mong may katayan sa basketball court. Nakakalat ang pira-piraso nilang katawan sa court. Nakampante na ako at gusto ko nang hubarin ang kwintas. Pero nagulat ako nang may isang motor na dumating at pinaputukan ako. Ha? Kamay ng Diyos? Hoy, Piyoto Zia! Anong ginagawa mo? Ano kaya ang gagawin ng kamay ng Diyos kay Zia? Huhubarin kaya ni Zia ang kwintas ng aswang o gagamitin ito para sa kamay ng Diyos? Sino ba talaga ang misteryosong babae na nagbigay ng kwintas ng aswang? Alamin sa next episode natin sa Friday, mga baddies. The Pod Network Entertainment. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.